purchase limits sa halip na mag-rationing. Where does the para stand on this proposal? Yan pong suggestion, sabi po natin, lahat po ng suggestion ay maaari pong ikonsidera ng administrasyon. Pero yung sinasabi po niya na si Congressman Ridon, mamaya po ay itatalakay natin yan with Secretary Sharon Garin. Yusek, may scheduled attendance si Pangulong Marcos kanina sa isang event with returning OFWs but he skipped the event. Is the President well? Kumusta po siya? Definitely. Mamaya po ay magkakaroon po siya. Naunahan mo na ako. May bibigay pa naman akong good news. Magkakaroon po mamaya ng oath-taking with the vice mayors. So, meron po siyang event. So there's no truth to talks about the President being ill. Kanino po ba galing? May mga social media posts po raising questions about the President's health. Tayo naman po ay mainstream media. Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media kaysa sa mga SOCMED na walang basihan. So wag po tayo masyado maniwala. Ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news. Which is precisely why I'm asking ma'am kung ano po yung state of health ng Pangulo. Maayos po siya. Mamaya po, maaari niyo po siguro malaman at baka kayo ay maimbitahan sa oath-taking mamaya po. Thank you. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Undersecretary. As earlier discussed, yung oil excise tax, papataw lang po siya doon sa mga papasok pa lang na supply ng oil. So, with regard naman po doon sa mga langis na nandito na already sa bansa, a DOE circular mentioned na of the total price of either gasoline or diesel, ang napupunta daw po sa gobyerno is between 22 and 29%. On top of that, may sinisingil pa po na risk cost for these products. How feasible is it for the government to reduce the percentage that it earns from oil products para po mas mabilis and mas diretsyong maramdaman yung pagbaba ng fuel? Okay, masyado malalim ang tanong ni Ms. Katrina. Kaya with that, lahat po ng ganyang katanungan ay tinatanong din po mismo natin kay Secretary Sharon Garin. Ayon po kay Secretary Sharon Garin, ang premium cost po, ang nagdidikta po nito ay international traders and suppliers. So, wala pong authority ang government na slash po ito. So, yun po. But as for the taxes, sabi po kasi dun sa DOE circular, for diesel, 22% goes to tax. For gasoline, 29% po ang napupunta sa excise tax, value-added tax, other taxes from the government. How feasible is it for the government na ibaba yung percentage nung kinikita nila from these petroleum products? Take for example, 0 or half of these amounts para mas diretso pong maramdaman ng middle class or ng mas mahihirap na Pilipino yung pagbaba. Okay, tandaan po natin, mamaya magkakaroon po ng meeting with Secretary Sharon Garin at ang DBCC po ay magkaroon din po ng meeting tomorrow with the President. So, tandaan din po natin, ang tax ay lifeblood of the government. So, dapat natin balansihin po lahat. Ma'am, last question from me. Ano pong proyekto or policies or programs or expenditures yung willing scale down ng gobyerno para mas lumiit po yung requirements natin for funding? Okay, muli. Pwede na mag-cash in sa Bayad Center. Dahil PAGCOR accredited. Insured ang player wallet mo. Kaya naman. Hindi po natin agad masasagot yan dahil bukas po magkakaroon po ng meeting ang DBCC, magkakaroon din po ng meeting ang Uplift at mamaya po makakasama po natin si Secretary Sharon Garin. So most probably by tomorrow, makakapagbigay ako sa inyong mga detalye patungkol po dyan. Sunod na tanong mula kay Eileen Taliping, Abante Tonight. Good afternoon, Yusek. Sinabi nyo nung last week, yung mga basic and prime commodities ay hindi tataas ng hanggang April 16. Pero yung pinaka-basic as in basic, yung tulad ng uling dahil ginagamit na ngayon yan alternate para sa mataas na presyo ng LPG, yung mantikang tingi at saka yung mineral water fill, nagtaas na din po. Hindi ba ito sakop ng DTI?
Yan katanungan po na yan ay ibabato ko na po mismo kay Secretary Chris Roque dahil wala pa pong naibaba sa atin na impormasyon patungkol po dyan. Hindi po ba ito kayang gawin o bantayan din ng LGUs? Kasi mga palengke ito na maano yung palengke na pambayan. Hindi ito yung nasa supermarket na mga gaya ng binigay na listahan sa amin. Kaya nga po, ibibigay ko po sa inyo ang patungkol po dyan once na nakausap ko po si Secretary Chris Roque patungkol po dyan. Thank you. Sunod na tanong mula kay Let Narciso, DZRH. Yusek, ang Senado at ang Kamara kasado ng bumalangkas ng bayanihan 3 measure katulad ng ipinatupad noong COVID pandemic. Para daw sa agaran at pangmatagalang solusyon dito sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sinusuportahan po ba ng Pangulo itong hakbang na ito? Katulad po sinabi natin, kailangan po di makita natin kung ano po yung pinakadetalye ng bill at lahat po na maaari makatulong sa ating mga kababayan, yan naman po ay tutugunan at sasang-ayunan ng ating Pangulo. Pero may mga nangyayari bang konsultasyon, halimbawa through PLLO at sa legislative para mas mapabilis or kung may inputs ang executive na dapat maisama doon sa bill? Sa ngayon po ay iniintay lang po natin kung ano ba yung mga version nila. Kasi mabilisan dapat ito. Mas maganda po kung mas mapapabilis nila para po mapag-aralan maaga, para po ma-implement sa pinakamabilis na pagkakataon. Sunod na tanong mula kay Sammy Denilla, Business Mirror. Good afternoon. Follow-up lang po dun sa tanong ni Ms. Let. Bali, yung Bayanihan 3 po ba, kasama po siya sa i-discuss ng uplift committee bukas? I-remind ko po, kasi maganda pong pag-usapan po talaga yan. Kaya lang sabi po natin, sa ngayon po, wala po tayong update kung meron silang version na naibigay sa Pangulo. Pero sabi nga natin, lahat ng suggestion nila ay open ang Pangulo para pag-aralan. Bali, clarify ko lang, hindi pa po siya nadi-discuss ng economic managers kung anong potential impact at saka kung saan pwedeng kunin yung funding for that Bayanihan 3. Sa ngayon po, katulad ng pag-meeting namin kanina, pinag-uusapan po talaga ay supply ng oil, ang presyo ng produktong petrolyo, paano pa yung mga ayuda na maibibigay sa ating mga kababayan, sa mga magsasaka. So, dun po sa ngayon, ang tutok ng ating pamahalaan. Last na lang for my part, ma'am. Yung ano po kaya yung pwedeng topic na pag-uusapan ng uplift committee tomorrow? Sabi po ni Secretary Tess Lazaro, pag-uusapan po nila yung naging meeting nila with Iran, sa bansang Iran. So, baka ibibigay po niya marahil ang detalye patungkol po dito. May kasama po kaya doon yung projections ng kung magiging extended pa po yung Middle East crisis? Kung, again? Economic projections, kung ma-extend po yung Middle East crisis. Middle East crisis. Hanggat hindi po natatapos yung gulo sa Middle East, may crisis sa Middle East. So definitely, kung ano pa yung pwedeng gawin para mas ma-lessen ang impact ng oil crisis dito sa Middle East, yan naman po yung pinag-uusapan.